my beloved Boss Mike Severa. Sabi mo, sobra na ang boto mo para doon sa acquittal eh. Bakit ba matatakot? Hindi ba? Matatakot ka kasi baka mag-iba ang ihip ng hangin kapag nakita ng taong bayan na may basihan? Okay? Na may basihan? Question mark. Di po ba? You know what I'm saying? Kita mo, narinig lang ni Ted Filon yun sa atin. Di ba? Tayo nagsasabi nun eh. Natatakot si Buday na makita ng sambayanang Pilipino kung ano ang nilalaman ng mga ebidensya na ilalatag, ipakapakita sa sambayanan, sa buong mundo, mga Pilipino. Tignan ninyo itong ipapakita ng mga prosecutor na mga ebidensya labang kay Buday. Malamang ho natakot. Umurong mga kababayan. Yung kerot-kerot. Oo. Umurong yung kerot-kerot niya. Bakit? Natakot eh. Siguro sinabihan ng abogado, delikado ka dyan eh. Ngayon, eto na. Nadismaya mga kababayan. Si Ted Filon. Oo. Ayaw na kay Buday dati. Alam naman natin yan. Medyo umi-eling-eling sa mga Duterte yan. Alam nyo yan. Pero ngayon, eto na. Ted Filon, nagsasalita na. Tinutulig sana si Sara. Bakit kaya? Bakit? Pero tama naman siya. Sasang-ayunan ko dahil tama naman yung sinabi niya. Tulad ng sinasabi natin, na bakit ka natatakot sa 16 na abogado mo, hindi ka ba kayang ipagtanggol nito? At kailangan pigilan ninyo, ipadismiss nyo, ayaw mong humarap sa paglilitis dyan sa Senado? Naku! Kayo pa nga naman ang nagyabang, sinabi mo pa nga na sapat-sapat na ang bilang namin. Oo, sigurado na ang panalo. Kaya kung gusto nyo ng bloodbath, sige lang, go ahead, game ako. May pa ganon-ganon. Tapos ngayon, pinahiya mo yung mga taga-suporta mo. Nagmukhang tanga itong mga taga-suporta mo sa mga pinagsasabi mo. Siyempre, ano na yung masasabi nila? Ano na yung ihaharap pa nilang mukha sa amin na mga nagsasabi na hindi mo kayang gawin yaang bloodbath na nalalaman mo. Di po ba? Wala na, mga kababayan. Sira na si Buday dyan. Maging sa mga DDS. Pakinggan ninyo. Si Ted Filon, iba na yung datingan ng mga salita. So dapat may trial. Correct. Hindi yung diba, iiwasan mo, ayaw mo na magkaroon ng trial. Ba't ka? Iniiwasan Oo, Kuya Ted Iniiwasan kasi natatakot talaga na malantad at mabuksan yung mga bangko de oro niya at saka mga BIP bank niya, di ba? Yung mga BIP bank na yan. Baka naman meron pang mga Orient Bank dyan. Sino nakakatanda po ng Orient Bank? Yung bang si Leo Martinez ang endorser? Sabi ni Leo Martinez, DNA sa Orient Bank, big time ang dating mo. May saludo ka na? Pagkadami pang nabate. Yung ganon. Siguro naalala nyo yun, mga kababayan, si Buday, mga kababayan, sa dami ng bank accounts niyan, sigurado na mabubusisi at makikita ng sambayanan. Curious lang ako kung gaano ang karami ang laman niyan, Kaaruba. Di ba? Yun lang naman ako Curious ako na malaman kung gaano kalaki talaga. Hindi, wag kalaki, baka hindi magkasya sa vault. Curious lang ako kung gaano karami itong pera, mga kababayan, na laman ng bangko niya. Naku, mga kababayan ko. Malay nyo naman nasa BIP Bank. Nasa Banko de mukha ni Sara Duterte.
Ano po? Oh, yun. Alamin natin. Oh, tingnan nyo. Pasok! Matatakot mag-trial. Huwag kang matatakot mag-trial, Buday. Kinang-ina mo. Hayop ka. Alam mo, binibigo mo yung mga DDS dito. Sa totoo lang, bigong-bigo sila. Di ba? The fact na sinasabi mo sobra na ang boto mo para doon sa acquittal eh. Oo nga! Sabi mo nga, di ba? Sabi mo, Buday, sabi mo yan, di ba? Ay, bakit ngayon natatakot ka? O, ginang-ginang yan. Wala na. Ayaw na. Suko na. Oo, mag-resign ka na. Ganun lang naman yan eh. Mag-resign ka na, Buday. Ganon. Ba't ka ba matatakot? Hindi ba? Matatakot ka kasi baka mag-iba ang ihip ng hangin kapag nakita ng taong bayan na may basihan. Naku, patay ka, Buday, pag nakita ng taong bayan na may basihan at may malaking pera ka sa iyong bangko, delikado, iisipin ng mga tao, tanong agad ng mga to, saan mo kinuha yang mga perang yan, Buday? Eh di syempre sa nakaw. Pero pang pagkukuhanan, wala naman negosyo yan. Di ba ba? Wala naman negosyo si Buday eh. Anong negosyo ni Buday? Paki-explain. Anong negosyo ng mga Duterte? Pakipaliwanag nyo. Kung hindi yung politika lang ang inaasikaso. Oh, yan, mga kababayan. Oh, taloy. Okay? Na may basihan? Question mark. Di po ba? You know what I'm saying? Alam namin niya, matagal na. Late ka na nga eh. Kaya nga eto, may banta pa yung isang vlogger nila. Pakinggan po ninyo ang banta ni Banat Bay. Oo, kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako, oo, ewan ko ba rito kung saan din kumukuha, tumuhugot ito ng kanyang mga katwiran. Oo, pakinggan nyo na lang, mga kababayan. Pasok! Romualdez, kung ayaw ninyong mabura ang pangalan ninyo sa kasaysayan, okay, at talagang magalit ang taong bayan sa inyo, at magalit, talagang maitatala yan sa kasaysayan na kayo ang pinakademonyong mga namuno sa Pilipinas. Kung ayaw nyong gano'n na mangyari, iuwi nyo na si Pangulong Duterte ASAP. Kasi magagalit talaga ang taong bayan sa inyo. Sigurado ko, ano kayo niyan? Mamarkahan kayo niyan. Na itong dalawang ito ang dahilan kung bakit may nangyari kay Pangulong Duterte na isang bayani sa bawat Pilipino. Bayani! Ang kinang-inang yung bayani nyo lang. Huwag nyo kaming idadamay nga ba? Banat Bay, kayo naman, no? Sige na, oo, kasi kayo nakinabang dyan, okay lang. Oo, bayanihin nyo yan. Kahit nga gusto nyo, asawahin nyo pa yan lahat eh. Huwag nyo kaming idamay. Dahil ang tingin namin kay Digunyo, na sinasabi mo na bayani, demonyo. Bakit kamo? Minumura ang Diyos. Minumura Santo Papa. Minumura mga pare. Oh, yun ba ang matatawag mo na mabuting tao? At saka eto, Banat Bay, eto, balikan natin para mas maliwanag. Uy, Bongbong. O pati si Pangulong Bongbong, dinadamay mo. Romualdez. Kung ayaw ninyong mabura ang pangalan ninyo sa kasaysayan at talagang magalit ang taong bayan sa inyo. Hindi mabubura sa kasaysayan si Pangulong Bongbong. Hindi nagagalit ang taong bayan, mahal si Pangulong Bongbong. Kayo lang na mga na mga naniniwala pa rin kay Duterte ang nagsasabi niyan. Si Pangulong Bongbong, mahal ng Pilipino yon. Tuloy. Talagang maitatala yan sa kasaysayan. Abay, naitatala na nga yung kabubuhan at katangahan ng mag-ama. Lalong-lalo na si Sara. Ipagtanggol mo si Sara kasi. Oo, umaatake ka lang eh. Teka muna, pagtanggol mo muna yung katangahan niya bago ka umatake. Kasi ang nangyayari, ganyan kayo eh. Napapahiya si Sara. Ang kailangan, atake na lang. Huwag na natin pansinin kung ano yung kapahiyaan. Hindi pwedeng ganon. Kailangan ipaliwanag nyo kung ano ang inyong mga katwiran at anong pagtatanggol ang dapat ninyong gawin dito kay Buday na paulit-ulit na nagkakalat. Isa ka rin eh. Nang ina naman, tuloy! Na kayo ang pinakademonyong mga namuno sa Pilipinas. Pinakademonyo yung tatay mo. Ay, tatay mo. Si Digong ang pinakademonyo.
siya ang pumatay ng napakaraming Pilipino. Si Pangulong Bongbong, wala pa ni isa na nabalita na may pinatay. Kita nyo man baliktad tong mga DDS, mga kababayan ko. Kayo na makakapagsabi kung paano sila mambaliktad ng mga sitwasyon. Biruin ninyo yung isang demonyong mamamatay tao, yung pa yung gusto nilang gawing bayani ng mga Pilipino. Diyos ko naman. Kung ayaw nyong gano'n na mangyari, iuwi nyo na si Pangulong Duterte. Nagbabanta pa kung ayaw nyong gano'n na mangyari na kayo, mabura na sa kasaysayan at maitala ang inyong mga ginagawang kasamaan. Iuwi nyo na daw si Digong, Eka. Ay, naku banat ba? Ano ba? Minsan wala rin sa hulog yung pag-iisip mo. Hirap na hirap kang magsinungaling Sa totoo lang, kulang na lang kada sinungaling mo. Oo, tapalan ng pera para masabi mo lahat yung kahit mapapahiya ka. Kasi magagalit talaga ang taong bayan sa inyo. Sigurado ko. Masaya sila, Banat Bay. Masaya sila. Ako nga, masaya-masaya. Di ba? Masaya ako. Unang-una may love-love ako. Unang-una may love-love ako. Oo, mabait, mabango, maganda. Masipag, masarap magluto, at masarap may material. Tuwa, nabobola ko. So nabobola ka lang. Joke lang, kasi palatuntunan nito. Minsan kailangan haluan ng kasiyahan. Oo. Hindi po pwede na lang laging seryoso. Kasi maboboard yung mga tao, baka hindi na manood sa akin. Akala ko honeymoon na dito. Oo nga, honeymoon to, pero kailangan kasama sila para saksi natin. Ito na. Ano kayo niyan? Mamarkahan kayo niyan. Na itong dalawang ito ang dahilan kung bakit may nangyari kay Pangulong Duterte na isang bayani sa bawat Pilipino. Nako, magiging bayani namin si Pangulong Bongbong dahil na ipakulong niya isang masamang naging Pangulo ng bansa na umabuso sa kapangyarihan at nagpahamak at pumatay sa napakaraming mga Pilipino. Yun po yun, mga kababayan ko. Ano ang masasabi niyo po rito? Paki-comment naman po. At nagyayaya na po itong ano ba gagawin natin? Maligo ka na noon. Ay naku, maliligo na ako. Baka mamaya ho mga kababayan may gawin sa aking masarap ito. Muli mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera. Kasama ko po si Jen. Jen, Jen kompleto. Angeles, yun. Mga kababayan, kita-kita po tayo sa labas mamaya. Ipapasyal namin kayong ni Jen Angeles at ipapakita namin sa inyo ang kagandahan ng South Korea. Yon. Muli, maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.